Hello guys, this is Ate Hansel, your nonchalant vlogger. So for today's video is I'm going to share my very first job experience. I graduated in 2018 with a degree of Bachelor of Science in Information Technology. Right after graduation, naghanap agad ako at ng best friend ko ng work. So, yung ginawa namin is print kami ng resume na natutunan namin sa school. It's like, naggawa kami ng mga 10 copies. Nag-apply. Thankfully, na-hired ako kasi nirecommend ako ng kakilala ng mama ko. Na-hired na ako. So, this is actually a computer store company. Hindi talaga ako palalabas. Hindi ako masyadong nakakahalubilo sa mga tao, bahay at school, which is nagiging disadvantage sa akin pagdating sa work. Let's just say na culture shock ako sa mga tao sa work. The first day of work. So, in the first few days, okay naman siya. Doon mo na naisip yung expectation versus reality. Feeling ko kasi nung after graduation ko is marami na akong alam. Yung mga in-expect mo sa school is hindi siya mangyayari madalas sa first job mo. I'm kinda sensitive. I'm super sensitive before. Though, ngayon naman, sensitive pa rin naman, pero hindi na masyado. Tapos, hindi ako comfy sa mga tao. So, ano lang talaga ako. Mas prefer ko lang kasi talaga na magagawa ko yung work ko. Like, sa mindset ko, no need na ako makipaghalubilo sa iba, which is wrong. Kasi, yung job position ko is marketing staff. So, I have to socialize with my coworker. Tatlo kami kasi bago sa marketing staff sa office na yun. Yung ako kasi parang may sariling mundo. And hindi ko alam, guys, may mga tao palang pag ikaw gusto mo ng boundaries, gusto mo ikaw lang mag-isa, napiperceive nila yun as someone who is rude, someone who is like not good, which is shocking. And then, yung management din namin nun, nakialam na siya sa mga issues namin. May one time kasi na ako yung ipapasend to na representative. Ready na ako kasi nga, aalis na ako. Narinig ko yung sabi ng isa na, puntahan mo si ma'am, which is yung management. Puntahan mo si ma'am. Sabihin mo na walang ID si Hansel. So sa akin, bakit nila gagawin yun? Pero hindi ko na-gets ba, bakit nila gagawin yun? Noon, excited yung isa, sinabi. So, pumasok siya sa office. Paglabas niya, sinabi agad niya na, Hansel, hindi na daw ikaw yung pupunta doon sa event kasi kami na lang daw dalawa kasi wala kang ID. So sa akin, kaya pala, nagalit talaga ako. Kasi feeling ko, kinuha nila yung opportunities na para sa akin dapat. Kasi yung event na yun is about introducing ng mga new models sa isang brand ng computer. Nung day pa lang na ready na ako, doon pa nila ginawa. So, feeling ko, sinabotahe ako. Pag alis nilang dalawa, the whole day, ang sama-sama ng loob ko. So, ako na lang dun sa office. Ginagawa ko na lang din yung work ko. And then, may bumaba from second floor, from HR department. So, ito siyang si Ating is medyo matagal na siya sa store. Nandun kasi yung printer sa marketing office. So, pumunta siya doon, tapos nag-print siya. Ako kasi, parang gusto ko kasi mag-run pag may nararamdaman ako. Yung ginawa ko is, sinabi ko doon na, grabe, sinabotahin nila ako kasi ako dapat yung ipapadala dun sa event. Pero hindi ako natuloy kasi sinabi nila na wala daw akong ID and all. Oh, yun, nag-grant ako. Na-end na ang day. Okay na. After nun, nakikita ko talagang may difference na din talaga sa work relationship namin. Kasi inis na ako sa kanila. And then, hindi ko masabi din na, alam mo, nainis ako kasi ganito, ganyan. Wala talaga akong ganyan before. So, after a week na ganun yung working environment, lumabas yung manager. Siya is asawa ng actual na manager talaga. Yung alam ko, or silang dalawa siguro. Pero ewan, hindi din ako sure. Yung si ma'am yun, kinausap niya kaming tatlo. Mag-open forum daw kami. Ako naman, hindi ko alam kung bakit mag-open forum. Siguro sa mga pangyayari, siguro may mga nangyari na hindi ko alam kasi aloof naman talaga ako sa lahat. Baka may nag-away, baka may need pag-usapan, baka may need i-improvise sa work, para ganun. So yun, nag-open forum na kami. Yung dalawang kasama ko, tapos ako, tapos si ma'am. So, yun na, nag-circle na kami. Alam nyo ba yung office ng marketing staff is
Doon lang din sa display ng mga computers kung saan pumapasok yung mga customers para magtingin ng mga walk-in customers para magtingin ng mga computers and all. Dito yung display. Tapos dito yung marketing staff, kasi nga marketing staff kami, so kailangan malapit kami sa customers, ina-assist kasi namin sila. Nag-circle na kami, in-open niya. Hindi ko alam kung ano yung parang ibang topic, may ibang topic ba or automatic ba sa akin. Basta yung naalala ko lang kasi, sabi ni ma'am sa akin, ikaw, tinuro niya ako, ikaw ang selfish mo, ang maldita mo. Ako naman na hindi ko pa na-experience na gano'n. Nabahan talaga ako, parang yung ano yung sarili ko, basta grabe yung kaba ko. Hindi ko maintindihan bakit sa akin yung tinuro-turo. Sabi niya, ikaw ang maldita mo, ang selfish mo at hindi ka marunong makisama. Doon parang hindi ko na alam ano yung ma-feel ko. Basta kinabahan ako, na-sad. Tapos parang ewan, umiyak ba ako nun? Hindi ko maalala kung umiyak ako during open forum. Tapos may mga customer pa doon na parang daan lang ba? Yung iba tumitingin ang nangyari doon. Tayo lang siya, tapos kami nakaupo, naka-circle, tapos dami niyang sinasabi sa akin. Hindi ko na nga matandaan na yung sinabi, pero yung feeling pag na-i-imagine ko, nandun pa rin. Sabi niya, parang naninira ako ng tao. Na-shock ako, kasi hindi naman ako ganon. Sabi niya, naninira daw ako ng tao. Hindi ko alam kung ano yung sinabi ko sa kanya. Basta sinabi niya, naninira daw ako ng tao kasi sinabi ko na sinabotahe daw ako ng dalawa. Yung ano pala, yung si ating na taga HR na nag-print nung time nun, doon sa office na ako lang mang-isa na timing talaga na siya din yung bumaba. Tapos nag-grant ako sa kanya. Sabi ko, ganun pala yung image ko sa kanya. Naninira daw ako ng katrabaho ko. Kasi daw, sabi ko, sinabotahe ako. So yun pala yung minimin niya. Which is wrong din siguro sa part ko. Kasi nga, nagtiwala ako na sino yung ina-open up ko. For me, it is not paninira. Nag-express lang din ako ng saloobin ko. Ano, if teenager pa ako or kaka-20s ko lang. I'm just expressing my emotions at that time to a wrong person. Which is, yun pa lang yung ating yun is siya yung gumagawa ng mga story. Siya yung gumagawa, siya yung nagre-report kay ma'am. Tapos si ma'am naman is pinapaniwalaan siya. Kasi nga, matagal na siya nagtatrabaho dun sa work. So yun na nga, balik na tayo sa open forum. So sabi niya na, hindi ka sinabutahe ng dalawa mong kasama. Yung parang ginaganon talaga niya ako na parang, grabe yung kasalanan ko, grabe yung ginawa ko. Hindi ka sinabutahe ng kasama mo. Kasi, wala kang ID nun. Hindi ka papapasukin. Wala kang ID, kaya sila yung pinadala ko. So it means ako yung nagsabotahe sa'yo. Kasi sila yung pinadala ko. So ako yung kalaban mo. So naging ako yung center talaga. Ako talaga yung center ng open forum na yon. Kasi daw, ako yung naninira ako ng tao. Tapos, gumagawa daw ako ng mga story na hindi naman totoo. Wala nga ako nakakausap. Wala nga akong nakaka-socialize. Tapos, maninira pa ako ng tao. Tsaka, hindi naman ako ganun. Ilang yon. After nun, tinanong niya yung dalawang kasama ko. Ano yung mga ano ko daw, mga traits ko daw na hindi ko alam paano nag-circle yung topic. Basta naalala ko lang na yung kasama ko, sinabi niya kay ma'am na ganito ako, na ganyan ako. Yung bang hindi ako alam makipaghalubilo, which is true naman kasi hindi ko alam ano yung pinasok ko. Aminin ko, may pagkakamali din ako. Pero, grabe din yung pagkakamali ng management sa store. For me ha, imbes na ipag-good niya yung situation, pinalala niya. So, yun, hindi ko alam kung paano natapos yung open forum. Yung naalala ko na lang is, after out, usually, pag out ng store, pumapara ako ng tricycle para pasakayan ng jeep. Pero hindi ako pumara ng tricycle. Paglabas ng office, umakad ako sa unahan. Tapos, tinawagan ko yung mama ko. Sabi ko, Ma, masama ba ang anak, Ma? Nalita ba ako? Selfish ba ako? Sabi naman ni mama, parang pait na din si mama kasi umiiyak na ako sa kabilang linya. Nak, hindi ka man parang ina-assured niya din ako, hindi nilabas ko yung sama ng loob ko, nilabas ko yung nangyari. So sabi ni mama,
mag-resign ka na dyan. Hindi good sa'yo dyan. And then, ano lang ako doon, mga ilang months lang. Yun, nag-decide siya na, sabi niya sa akin, mag-resign ka na, ganun-ganon. Tapos, after ng call, kinompose ko. Ewan, paano ako nakauwi doon kasi nakikitulip ako nung time na yun sa kapatid ng lola ko. Friday kasi yun, so kinompose ko yung letter. Tapos, pagka Monday, binigay ko agad. So anyway, that is the end of the story about my very first traumatic first job experience. It actually taught me a lot of lessons. First is wag magtiwala agad sa mga taong nakikilala mo. Wag kang agad magtiwala, wag kang agad mag-express ng mga saloobin mo kasi nami-misunderstood yan. Yung sasabihin mo that day is pagiging ikaw na yan for the whole sa buhay niya. Yung ganun ka na sa kanilang perspective. Second is to socialize, try to collaborate, makisama. I commend and I hug myself kung isipin ko yung time na yun. Kasi ano lang din naman ako, na-survive ko yun and sumalang ako sa mundong wala akong alam. It is one of my biggest traumatic yet my greatest lesson in my life. And third one is to never stop learning. If feeling mo na hindi ito yung gusto mo, hindi ito yung environment na gusto mo, I can assure you there are a lot of opportunities. I-explore ka ng mga bagay-bagay na gusto mo. Alright, so that's it actually. Good luck with your plans in life. Good luck with everything. Everyone has its own phase. And don't forget to like and subscribe to my channel. Bye!